Para po sa ating mensahe ngayong umaga, buksan niyo po ang inyong mga Biblia sa Aklat ng Mga Awit. Patuloy tayo sa ating pag-aaral ng aklat na ito. Tayo ay nasa ika-anim na tinatawag na Song of Ascents or mga awit ng pag-akyat. Ito ay ang Psalm 125. Maulit na nga nating sinabi na ang mga awit na ito, na mga tinatawag na Songs of Ascents, ay ginamit ng mga Hudyo sa kanilang tradisyon na kapag sila'y babalik sa Jerusalem, sila'y aakyat sa Jerusalem upang ipagdiwang ang mga pista na itinalaga ng Diyos na kanilang kailangang gunitain, ay ito ang kanilang mga awit na binabalikan. Kaya at mga awit na ito ay nakadisenyo na mag-inspire sa mga mananampalataya na magkaroon ng panibagong sigla sa pagsamba, maihanda sila doon sa pista na kanilang gugunitain. Ngunit gayunman ang orihinal na intensyon ng mga awit na ito ay ang mga awit na ito ay may patuloy na pakinabang sa atin na hindi naman mga Hudyo at tayo mga nasa bagong tipan at hindi tayo bumabalik sa bundok ng Jerusalem. Ngunit ito ay may spiritual na pakinabang sa atin na ang parehong mga awit na ito ay patuloy na makapagbibigay sa atin ng sigla, na makapagtuturo sa atin ng mga dahilan upang sambahin natin ang ating Diyos. Maaari itong gamitin na balikan upang ihanda ang ating sarili sa pagsamba sa lingguhan, o maaari din na ito'y ating pag-aralan para sa ating araw-araw na buhay, pagkat ang mga salitang ito ay nakapagbibigay ng pagpapalakas sa ating pananampalataya at sa ating pasasalamat sa Diyos. Kaya ngayon sa ating pag-aaral ng Psalm 125, nawa nga ito ay ating tingnan na may pagnanais na mapalalim ang ating pananampalataya at madagdagan ang ating pasasalamat at pagsamba sa kanyang pangalan. Hayaan niyong basahin ko sa inyo ang Psalm 125 sa salin sa Ingles ayon sa English Standard Version. Pakinggan natin ang salita ng Diyos. A Song of Ascents. Those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be moved, but abides forever. As the mountains surround Jerusalem, so the Lord surrounds his people from this time forth and forevermore. For the scepter of wickedness shall not rest on the land allotted to the righteous, lest the righteous stretch out their hands to do wrong. Do good, O Lord, to those who are good, and to those who are upright in their hearts. But those who turn aside to their crooked ways, the Lord will lead away with evildoers. Peace be upon Israel. Pagpalain nawa ng Diyos ang pagkabasa ng kanyang salita. Tayo po ay sandaling manalangin. Ama naming Diyos, yaman kami nga ay inyong pinagkalooban ng biyayang manampalataya sa inyo. Kami ay may pagnanasa na sa aming buong buhay ay ikaw ay pasalamatan at sambahin. At kaya sa oras na ito, kami ay nagtitipon at makikinig ng inyong salita. Kami ay naghahangad na sa pamamagitan ng inyong salita at sa tulong ng inyong banal na Espiritu, ang mga salitang ito ay magbigay kaliwanagan sa amin tungkol sa inyong kaluwalhatian, tungkol sa inyong kalooban, at ang lahat ng ito ay magdulot sa amin ng paglalim ng aming pagkamangha sa inyong biyaya at madagdagan ng aming pag-ibig sa iyo, ang aming pagsamba at pasasalamat sa iyong pangalan. Tulungan niyo nga kami sa oras na ito at samahan niyo kami na maituon ang aming mga puso't isipan sa pakikinig ng inyong salita, at nawa ang aming mga maririnig ay tunay na matanim sa aming mga puso, nang sa gayon ito ay magbunga ng tunay na pag-ibig sa iyo at sa aming kapwa sa aming araw-araw na buhay. Po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. May laganap na pag-unawa sa pananampalataya na para bang ito ay ang kakayanan na maniwala kahit na hindi ka panipaniwala at walang ebidensya. So, ang mga halimbawa na
na para bang ganito iniisip ang pananampalataya sa Diyos ay halimbawa kung ikaw ay isang manlalaro, halimbawa sabihin natin ay baseball player, at kung ikaw ay matatalo sa inyong laro, pero kailangan kapag turn mo na sa ikaw ang pag-asa na manalo at kailangan para manalo ay ikaw ay maka-home run. Pero sa kasaysayan ng iyong paglalaro ay hindi ka naman kailan pa nakaka-home run. Pero maaaring makatulong sa iyo kung ikaw ay magkaroon ng kumpiyansa na ikaw nga ay makaka-home run dahil yun ang pag-asa ng inyong kupunan. Kaya't mainam na ikaw ay magkaroon ng pananampalataya o ng tiwala sa iyong sarili na kaya ko to, kaya kong magawa ito kahit na hindi ko pa nagagawa kailanman. At maaaring yung lakas ng loob ng iyon ang magtulak sa iyo na magawa na ang hindi mo pa nagagawa, na magkaroon ng home run. Sa iba pang mga pagkakataon na may iba pang sitwasyon o konteksto na maaari nating masabi na ang kapuri-puri ang maniwala kahit na para bang ito ay salungat sa ebidensya. So halimbawa, ang iyong asawa ay na-frame up sa isang krimen. At ayon sa ebidensya, mukhang siya talaga ang salarin. So kung dahil nga siya ay fine-frame up, ay yung turo ng mga ebidensya na lumalabas, parang mukhang talaga siya ang may gawa ng krimen na iyon. Pero bilang kanyang asawa, tama na ikaw ay magtiwala sa kanya dahil kilala mo siya. Magtitiwala ka kahit nasalungat ito sa ebidensyang lumalabas, ay patuloy kang magtitiwala at maniniwala ka na inosente ang iyong asawa. So sa mga ganitong konteksto, doon sa halimbawa ng isang manlalaro, ng isang asawa, maaari nating masabi na kapuri-puri at tama lang na maniwala ka sa isang hindi ka panipaniwalang bagay kahit na walang ebidensya. Pero hindi dapat natin isipin na ganito ang pananampalataya sa Diyos, na para bang maniniwala tayo sa Diyos kahit na hindi naman kapanipaniwala na may Diyos, hindi kapanipaniwala na siya ay naaawa sa makasalanan at siya ay nagliligtas. Hindi ganito dapat ang ating pagtingin na ginagawa natin sa pananampalataya. Totoo na madaming tinuturo sa atin sa Biblia, madaming hinihingan tayo ng pananampalataya na para bang hindi ka panipaniwala. Pinapaniwala tayo na tayo ay maniwala sa kapangyarihan ng Diyos na gumawa ng mga milagro, gumawa ng ah, mga bagay na hindi naman parang natural na nangyayari. So yung kanyang kapangyarihan na maghati ng dagat, na magkontrol ng puso ng mga tao, ito ay mga bagay siguro na hindi kapanipaniwala. At maging sa awit na ito na ating ngayong pag-aaralan, masasabing ang tinuturo sa atin dito na ating kapitan at magkaroon ng kumpiyansa ay isang bagay na hindi nga kapanipaniwala. Sinasabi, those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be moved, but abides forever. So sa mga salitang ito, kung ito ay tinuturo sa atin na maging awit natin, maging awit ng lahat ng mga anak ng Diyos, ang lahat sa atin ay tinuturuan na dapat tayo ay mayroong kumpiyansa na sa pag-iingat ng Diyos ay hindi tayo, sa Tagalog ang ginamit na salin ay makikilos. Pero ang mas ibig sabihin nito ay hindi tayo matitinag sa ating pagkakatayo. So, ito ay para bang hindi kapanipaniwala dahil sa ating karanasan ay maraming humahamon sa ating pagkakatayo. Maaring madaming dagok na suliranin ang ating kahaharapin, maraming mga pagsubok, mga tukso ng kasalanan ang dadaan sa atin. Kaya maaaring sabihin natin na ito nga ay tinuturuan tayo na tayo magkaroon ng pananampalataya, ng kumpiyansa sa isang bagay na hindi kapanipaniwala kahit na walang ebidensya. Ngunit makikita din natin sa awit na ito na hindi naman siya nagbubulag-bulagan sa realidad. Itong awit na ito ay meron ding pagkilala na merong paghihirap na kaharapin at merong posibilidad na siya nga ay may
may magyanig sa kanyang pagkakatayo. So makikita natin sa talatang 3, halimbawa, meron siyang pagkilala sa posibilidad na siya na matuwid ay maaaring madala sa paggawa ng kasamaan. Kaya binabanggit niya sa talatang 3, yung lest the righteous stretch out their hands to do wrong. So meron siyang pagkilala na posibilidad sa maaaring maging ang mga matuwid ay madala sa paggawa ng masama. At sa kanyang kumpiyansa na hindi siya magagalaw, hindi ibig sabihin na siya ay nagwawalang bahala na. Kaya nga makikita natin sa talatang 4 hanggang 5, siya ay meron pa ding pagdaing at tumatawag sa Panginoon na siya ay ah, iligtas doon sa kanilang kinakaharap na paghihirap. Sabi niya, do good, O Lord, to those who are good and to those who are upright in their hearts. But those who turn aside to their crooked ways, the Lord will lead away with evildoers. Peace be upon Israel. So dito sa mga salitang ito ay meron pa din siyang pagdaing na hinihiling niya yung pagdating ng kapayapaan dahil nga sila ay dumadaan sa pagkakataon na siguro ay hindi payapa. So makikita natin, bagamat ang awit na ito ay nagtuturo nga sa atin na magkaroon ng mataas na kumpiyansa sa masasabing hindi kapanipaniwalang bagay, na tayo ay hindi makikilos dahil sa pag-iingat ng Diyos, meron pa ring pagkilala ng realidad na na totoong maaari pa rin tayong madala sa kasamaan, maaari pa rin tayong dumaan sa hindi payapang sitwasyon. At paano nagkakaroon ng ganitong pag-unawa, paano nagkakaroon ng ganitong pananampalataya na mataas ang kumpiyansa pero may pagkilala na tayo ay dadaan pa rin nga sa mga paghihirap at pagsubok. Well, sa awit na ito, ang masasabing pinakasentro ng pagtuturo nito ay yung talatang 3. Itong awit na ito ay nakakatha sa isang struktura na yung ikatlong talata ay ang sentro ng awit. At ito ay una, literal nating makikitang sentro dahil may 5 talata, so may naunang 2 at may sumunod na 2 doon sa talatang 3. Pero maliban doon sa ganoong struktura ay kung susundan natin yung daloy ng kanyang argumento, ay makikita na ito'y magsesentro doon sa ikatlong talata. Sa yung naunang 2 talata ay ang kanyang pagpapahayag ng kanyang kumpiyansa sa pag-iingat ng Diyos, at yung ikatlong talata ay nagsasabi ng kung ano ang dahilan o kung ano ang kanyang basehan. Paano siya nagkaroon ng ganitong klaseng kumpiyansa? Paano niya nasabi na hindi siya matitinag? Paano niya nasabi na malakas ang pag-iingat ng Diyos sa kanya? Sabi niya sa talatang 3, sapagkat for the scepter of wickedness shall not rest on the land allotted to the righteous, lest the righteous stretch out their hands to do wrong. At mula dito sa talatang 3, ay kaya magbabago ng tono pagkatapos niyang maihayag yung basehan ng kanyang kumpiyansa doon sa naunang 2 talata, ay pupunta siya sa isang panalangin. Kaya mag-iikot ngayon yung awit. Kaya masasabi natin na dito sa talatang 3 ay makikita natin yung susi para maunawaan paano nga magkaroon ng ganitong klaseng pananampalataya, ganitong klaseng kumpiyansa sa pag-iingat ng Diyos, at tayo din ay makapagsasabi at magkakaroon ng kumpiyansa na tayo, kung tayo nagtitiwala sa ating Panginoon, ay hindi nga tayo matitinag sa ating pagkakatayo. So atin ngayong magiging sentro ng ating pag-aaral itong salita nito, partikular ang talatang 3, at sa ating layunin na kung atin itong maunawaan, itong partikular na salitang ito ay na ito ay magdudulot sa atin ng kaparehong kumpiyansa na masasabi nating those who trust in the Lord cannot be moved but abides forever.
So ano ang kailangan nating maunawaan para tayo ay magkaroon ng matibay na pundasyon para sa isang mataas na kumpiyansa? Merong tatlong katotohanan na nilalaman itong talatang 3. Una, kailangan ay merong pagkilala na habang tayo ay nagtitiwala sa Diyos at iniingatan niya, maaari pa rin tayong mapasailalim sa kasamaan. Ayun ang dito sa talatang 3, merong pagkilala itong mga awit na habang siya'y nagtitiwala sa Diyos at siya'y iniingatan ng Diyos, maaari pa rin siyang mapasailalim sa kasamaan. Sabi niya sa talatang 3, "The scepter of wickedness shall not rest." Itong tinutukoy niya na scepter, sa Tagalog na salin ay setro. Ito ay isang, sabihin nating stick o tungkod. Ito ay isang simbolo ng kapangyarihan. So hindi siya katulad lang ng tungkod ng isang pastol, kundi isang scepter na para bang siguro ito'y ginintuan o gawa sa pilak o anumang mamahaling metal, at ito ay binibigay sa mga namumuno, sa mga hari, at ito ay simbolo ng kanilang kapangyarihan. Pero ang tinutukoy niya dito ay ang setro ng kasamaan. So ang pinakamalamang na tinutukoy niya ay yung mga sumasakop sa kanila, namumuno sa bayan ng Israel, at siya'y nagsasabi na yung mga setro ng kasamaan o yung mga masasamang mananakop ay hindi makakapanatili. They shall not rest. So, sa kanyang pagsabi na ito'y hindi makakapanatili, maaaring maaaring temporarily sila'y mapasailalim sa sa pananakop ng masasamang pinuno, pero ito ay hindi makakapanatili. Pero nandun nga yung naunang kanyang nauunawaan at kinikilala, kahit na sila ay iniingatan ng Diyos at sila ay nagtitiwala sa pag-iingat ng Diyos, maaari nga silang mapasailalim doon sa masasamang mga pinuno. So, itong katotohanan na ito ay hindi mahirap unawain para sa mga Israelita sa kanilang kasaysayan, ay kung kanilang babalikan mula pa sa kanilang mga ninuno, at ito ay kanilang ginagawa palagi na alalahanin ang kwento ng kanilang buong bayan, ng kanilang mga ninuno, ay makikita nila na sa maraming panahon sila nga ay napasailalim sa setro ng kasamaan. Yung pinagmulan nila sa Ehipto ay ang kanilang mga ninuno ay napasailalim sa Ehipto at sila'y ginawang mga alipin sa 400 taon. So alam nila na maaring sa mahabang panahon ay ang kanilang bayan, ang bayan ah, na hinirang ng Diyos, sila man ay mga hinirang ng Diyos at pinangakuan ng pag-iingat, sila ay maaari pa rin mapasailalim sa matinding kasamaan, even to the point na sila ay maging mga alipin. At maliban doon sa kasaysayan na yun, na siyempre ito ang isa sa mga pinaka binabalik-balikan ng lahat ng mga Hudyo, ay kung sila na namumuhay sa panahon ng kaharian ay marami din maging sa mga hari ng mga Hudyo ay mga masasama. So maaari nating masabi na yung ilan sa mga hari ng Israel na namuno sa kanila ay setro ng kasamaan. So sila ay napasailalim sa pamumuno ng mga masasamang hari na nagdala sa kanila sa mga masasamang gawain, sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. So hindi nila kailangang lumayo sa kanilang kasaysayan, madali sa kanilang unawain na ang katotohanan na sila man ay nagtitiwala sa Diyos at sila iniingatan ng Diyos, maaari silang mapasailalim sa kasamaan. At ito'y nagpapatuloy maging sa Bagong Tipan, hanggang sa Bagong Tipan ang mga mananampalataya doon, mga apostol ay nasa ilalim ng pananakop ng Romano, si Jesus mismo ay nasa ilalim ng isang mananakop nung siya ay nabuhay. So
hanggang noong panahon na yon, ito'y totoo, sila ay nasa ilalim ng setro ng kasamaan. At kung susundan pa natin ang lahat ng siglo ng mga mananampalataya na dumaan, sa lahat ng mga mananampalataya sa lahat ng panahon, alam natin na dumaan ang mga mananampalataya sa ganitong klasing paghihirap, pagsubok, na sila ay napasailalim kay Nero, napasailalim sa lahat ng iba pang mga mananakop, napunta sa mga bansa na hindi ah, tinatanggap ang relihiyong Kristiyano. So ito ay isang katotohanan na nanatili hanggang ngayon. So um, ang awit na ito ay hindi nagbubulag-bulagan doon sa realidad na maaaring mapasailalim ang mananampalataya, ang nagtitiwala sa Diyos sa setro ng kasamaan. At maging sa maaari din natin itong ma-extend sa spiritual na realidad na sa ating buhay, tinatawag ang ating pamumuhay bago tayo maging mananampalataya, na tayo ay lumalakad. We walked following the Prince of the Air, or tinatawag din sa 2 Corinthians 4 na ito ay na tayo binulag ng God of this world. So merong ganitong mga spiritual na kasamaan na namumuno sa atin at mag-iimpluwensya sa ating pagkilos, at tayong lahat ay nasa ilalim nito. Tayo ay napapalibutan ng mga masamang pagtuturo, maimpluwensyang mga iglesia na naglalaganap ng mga maling pagtuturo, mga katuruan na magdadala sa kapahamakan sa marami. So nakikita natin hindi lamang sa kasaysayan ng mga pinuno, maging sa spiritual na katotohanan ay maaari nating masabi ang mga mananampalataya ay maaaring mapasailalim sa setro ng kasamaan. At maaari pa nating dalhin sa talagang mas malapit na maging sa mga iglesia ay maaaring sila ay matawag nating mapasailalim sa masamang pamumuno, sa setro ng kasamaan. So maaaring may mga iglesia na tayo nakita na na-expose ang kanilang mga pastor, ang kanilang mga pinuno ay namumuhay pala ng taliwas sa kanilang itinuturo. Bagamat sila ay at least nagabayan ng tamang pagtuturo, minsan ay sila ay napasa ilalim sa hindi tamang pamumuno. At marami din naman na kung tama man ang kanilang doktrina ay talagang malupit ang pamamalakad. So ito rin ay masasabi pa rin na isang masamang pamumuno sa ibabaw ng mga mabuting mga mananampalataya. So maaaring mangyari, at ito ay isang realidad na nagpapatuloy sa lahat ng aspeto ng ating buhay hanggang ngayon, na ang mananampalataya, nagtitiwala sa pag-iingat ng Diyos, ay maaaring dumaan sa ah, sa ilalim ng kasamaan. So tinuturo nito, at least sa atin, na sa ating pananampalataya, hindi natin kailangan na magbulag-bulagan sa realidad na hirap na ating mga pagdadaanan at sa mga hamon sa ating pananampalataya. Kapag makakita ka ng isang tao na sa loob ng kanyang bahay na nasusunog na at gumuguho na, at yung tao ay humahalakhak sa loob at para bang nagdidiwang pa, ito ay isang taong nawalan na ng bait, at nasiraan na siya ng ulo. So hindi ito masasabi na para bang ang lakas ng kanyang pananampalataya. Hindi dapat natin ito kahangaan na kahit na maganda ay kahit na naguguho na ang kanyang bahay at nawawala na ang lahat ng kanyang ari-arian, ay masaya pa rin siya. Hindi dapat ganoon ang ating maging pananaw. At hindi dapat natin maisip na ganoon ang pananampalataya, na para bang uh, kakalimutan kung ano ang tunay na ating kalagayan, kakalimutan kung ano ang talagang nangyayari, magbubulag-bulagan kung ano ang tunay na ating kinakaharap. Bagkus ang pananampalataya ay nandoon sa konteksto na may pagkilala kung ano talaga ang hirap
na ating pinagdaraanan. Kaya nga sa Heidelberg Catechism, ang tinuturo ah, sa question 2, kung paano natin dapat, ano ang mga kailangan nating malaman para tayo ay maitaguyod doon sa kaaliwan na na kay Kristo lamang. So what must we know so that we may live and die by this comfort? At sinasabing sagot ay, first, the greatness of your misery. Kailangan na makilala muna natin kung ano ang ating ngang miserableng kalagayan, at hindi dapat ito tinatanggi, hindi natin kailangang itong magbulag-bulagan sa ating kalagayan. Ito ang konteksto ng ating pananampalataya. At habang tayo ay may pagkilala sa ating tunay na kalagayan, doon nga lalabas ang tunay na pananampalataya. Kung tayo ay may kumpiyansa sa pag-iingat ng Diyos, maging sa gitna ng ating mga pinagdadaanan na kahirapan, sa gitna ng ating mga pagsubok, yun ang kahanga-hangang pananampalataya. At ganoon ang tinuturo dito sa bayan ng Israel at tinuturo din sa atin. Sila'y tinuturuan na maging sila man ay mapasailalim sa pamumuno ng mga masasamang mananakop, sila pa rin ay magkaroon ng pananampalataya na habang sila ay nagtitiwala sa Panginoon, ay sila ay hindi matitinag sa kanilang pagkakatayo. Sila ay singtibay ng bundok ng Siyon na ito'y hindi matitinag kundi nananatili magpakailanman. At ang kanilang kumpiyansa ay mayroon ding pagpapaliwanag kung itutuloy natin, maliban sa kanilang pagkilala na maaari silang dumaan sa kasamaan, ay nandun nga ang kanilang kumpiyansa na itong kasamaan na ito ay magagapi. So ang kanilang sinasabi, the scepter of wickedness shall not rest. So doon yung pagpapahayag ng kanilang kumpiyansa. Meron silang pagkilala na ito'y isang realidad na maaari nilang pagdaanan, pero meron silang kumpiyansa na dumadaan man ito, mangyari man na 400 taong kang mapasailalim sa pamumuno ng Ehipto, ikaw ay makakaligtas, maaalis at mawawala. Hindi makakapanatili ang setro ng kasamaan. The scepter of wickedness shall not rest. So, hindi makakapanatili. Ito ang pananampalataya na itinuturo sa atin. So, tayo ay may pagkilala na sa ating buong buhay ay totoo at realidad na tayo ay dadaan sa maraming pagsubok, sa maraming kahirapan, pero meron dapat pa rin tayong kumpiyansa na ayon sa plano ng ating mabuting Diyos, ang kahirapan na ito at ang mga pagsubok na ito ay hindi mananatili. Ito ay matatapos. Partikular, lalo na ang kasamaan, kung tayo ay mapasailalim sa pamumuno ng masamang mananakop, ito ay matatapos. The scepter of wickedness shall not rest. So, ito ay isang paniniwala sa kapangyarihan ng Diyos, una, dahil nga sa kanyang sinabi sa talatang 2, siya ay naniniwala na as the mountains surround Jerusalem, so the Lord surrounds His people from this time forth and forevermore. Dito ay inihantulad niya ang Panginoon doon sa mga bundok na pumapalibot sa Jerusalem. Sinabi nga natin na yung Jerusalem ay inaakyat ng mga tao dahil ito nga ay isang bundok. Pero napapaligiran din ito ng mga bundok na mas mataas. So sila ay ginamit nila ang imahe na pag sila nasa Jerusalem, napapalibutan sila ng mga mas mataas na bundok. At ginagamit nila ito upang maging analogy sa katotohanan na tulad ng itong mga nakapalibot na bundok na ito ay bumabalot sa Jerusalem na para bang isang protection, ganun din ang Panginoon na nagbabantay sa kanyang mga anak. At kung meron mang mananakop, dumaan man ng setro ng kasamaan, ito ay gagapiin ng kanilang Diyos na makapangyarihan. Pero maliban doon, ito ay isang paniniwala sa mabuting plano ng Diyos. Kaya nga meron silang kumpiyansa na angkinin na itong
setro ng kasamaan ay hindi mananatili. Kaya yung kanilang pagkakasabi na shall not rest kapag naghahayag sa mga awit, lalo na sa banal na kasulatan ng ganitong ah, mga pahayag na in the future tense, ito ay kanilang pag-angkin ng isang bagay na hindi pa nangyayari. So, inaangkin nila kahit na sila ay nasa ilalim ng masamang mananakop, inaangkin nila hindi ito makakapanatili. Ito ay nagpapahayag ng kanilang kumpiyansa na sila man ay pinaparaan ng Diyos sa ganitong pagkakataon ngayon, ay meron silang pananampalataya na sa kanyang mabuting plano, dadalin pa rin sila sa kapayapaan. At ito ay muli, maaari nilang balikan ang kanilang kasaysayan. Kung kanilang babalikan nga yung pinagdaanan ng kanilang mga ninuno sa Ehipto, nakita nila na ito ay hindi nagtagal, nagtagal ng 400 taon, pero gayunpaman ay dumaon din ang panahon na yung setro ng kasamaan na nasa ibabaw nila ay inalis ng Diyos at sila ay niligtas mula sa kanilang pagkakaalipin sa Ehipto. Doon din sa mga hari na naging na masamang mga pinuno sa Israel ay nagkakaroon lagi madalas na yung masamang hari ay makakaharap ng matinding mga hamon mula sa Diyos, magkakaroon ng rebellion, magkakaroon ng paggapi sa kanilang pamumuno at sila ay mapapalitan ng isang mabuting hari. So, nakikita nila na sa kanilang kasaysayan na tunay nga ganito ang ginagawa ng Diyos. Hindi nakakapanatili ang pamumuno ng masama. At sa atin nga din, sa spiritually, maaari natin itong makita na ito'y totoo sa atin. At ito'y pinapahayag halimbawa sa aklat ng Kolosas, sa Colossians chapter 2, ito'y sinabi sa Colossians chapter 2 verse 15. He disarmed the rulers and authorities and put them to open shame by triumphing over them in Him. So ito ay tinuturo ni Pablo na ito'y ginawa na ng Diyos sa pamamagitan ni Hesukristo sa kanyang kamatayan sa krus, na pinawalang bisa ang kanilang kapangyarihan at ang kanilang kalakasan. Lahat ng rulers and authorities ay nawalan ng kapangyarihan sa pamamagitan ng krus ni Kristo. Dahil ang krus ni Kristo ay nagdala ng kapatawaran sa kasalanan sa batas ng Diyos. At kung ang batas ng Diyos mismo ay napalaya na ang mga mananampalataya, nagiging lalong walang bisa ang mga mas mababang otoridad at pamumuno ng lahat ng ibang mga rulers and authorities. So ito ang spiritual na reality na makikita rin natin. The scepter of wickedness does not rest even spiritually. At ganun din, binanggit natin kanina na maaaring makita natin sa mga churches na sila ay napapasailalim sa masasamang pamumuno. Pero sa pag-iingat ng Diyos, maging sa kasaysayan, hindi kailanman naubos ang iglesia. Sila man ay dumaan sa mga masasamang pamumuno, masasamang pagtuturo, ay lumaganap pa rin ang ebanghelyo, lumago pa rin ang iglesia. Meron mang mga ilang lokal na iglesia siguro na nawala sa paglaon ng panahon, pero nakita natin na sa pag-iingat ng Diyos sa mga mananampalataya, patuloy ang paglago at paglaganap ng ebanghelyo. So dito nakikita natin na meron tayong mapangahawakan na itong scepter of wickedness really will not rest. Dahil nakikita natin maging sa kasaysayan at sa ating karanasan ay tunay na maging sa ating mga pagdadaan ng paghihirap, sa ating mga pagdadaan ng kasamaan, may pagliligtas na inilaan ang Diyos para sa atin. Pero itong kumpiyansa na ito
ay hindi isang kumpiyansa na walang basehan na tulad nung binanggit natin kanina na yung baseball player na kailangan magkaroon ng kumpiyansa para sa kanyang paglaro. At yung kumpiyansa na yun ang magtutulak sa kanya na maitulak ang kanyang kakayanan. Hindi ganoon ang klase ng kumpiyansa na itinuturo sa atin, kundi ang kumpiyansa na ito ay nakabase sa salita ng Diyos, nakabase sa kanyang pangako at tayo'y hindi naniniwala ng walang dahilan na tayo ay iingatan ng Diyos, hindi tayo naniniwala ng nagkakaroon lang ng kumpiyansa na hindi tayo matitinag sa ating pananampalataya dahil lamang sa ito ang kailangan nating paniwalaan para tayo ay manatiling may pag-asa sa ating buhay. Hindi ganoon ang ating pananampalataya, kundi tayo ay nananampalataya dito dahil ito ang ipinangako ng Diyos sa atin. At ito ang tinuturo ng awit na ito, isang pananampalataya na magkaroon ng kumpiyansa pagkatapos kilalanin na tayo nga ay maaaring dumaan sa kasamaan, sa scepter of wickedness. Meron siyang kumpiyansa that the scepter of wickedness shall not rest. At sa kanyang pagkakasabi, makikita natin kung ano ang kanyang pinagbabasihan ng kumpiyansa na ito. The scepter of wickedness shall not rest on the land allotted to the righteous. So ito ay nakikita niya na kaya hindi mananatili yung kasamaan ay dahil ito ay isang land allotted to the righteous. At dahil ito ang plano ng Diyos, ito ay kanyang iniukol sa mga matuwid, hindi mangyayari na yung kasamaan ay makakapanatili doon. At sa kanyang pagsabi na ito ay dahil ito ay isang lupa na iniukol sa mga matuwid, hindi ito kanyang pag-aangkin na siya ay matuwid at ito ang nagiging basehan ng kanyang kumpiyansa. Dahil matuwid ako, alam kong ako ay iingatan ng Diyos. Hindi ganoon ang kanyang kumpiyansa. Dahil kasama nga sa madiing itinuturo sa lahat ng mga Israelita, kung babalik tayo sa Deuteronomy 7 at hanggang 9, ay paulit-ulit sila sa kanilang sinasabi, "Know then that the Lord is not giving you this land because you are righteous, for you are a stubborn people." So ito ang kanilang paulit-ulit na kanilang babalikan. So hindi nila aangkinin na sila yung mga matuwid at ito'y binigay sa kanila dahil sa kanilang kabutihan. Pero lumalabas dito na kaya sila may kumpiyansa na iingatan sila ng Diyos ay dahil sa pangako ng Diyos na ito'y inilaan para sa kanila. So ang mas keyword dito ay yung salitang allotted or yung iniukol, at yung kanilang kumpiyansa ay nakabase sa na ito ay ipinangako ng Diyos sa kanila, ibinigay ng Diyos sa kanila, at dahil ang Diyos ang nangako, kaya sila merong kumpiyansa na sila ay iingatan at aalagaan. Kaya ito ang tunay na pananampalataya at ito ang pananampalataya na itinuturo sa atin ng awit na ito. Hindi isang kumpiyansa na walang basihan na nagiging malakas lamang ang loob at nagbibigay lamang ng mapanghahawakan na pag-asa sa gitna ng kahirapan. Ito ay isang kumpiyansa na kumakapit sa malinaw na pangako ng Diyos. Sa ating konteksto, tayo ay naniniwala sa pangako ng Ebanghelyo na tayo man ay mga makasalanan sa pamamagitan ni Hesukristo sa kanyang biyaya. Kung tayo ay sumampalataya sa kanya, tayo ay hindi mamamatay, kundi tatanggap ng buhay na walang hanggan. At ito ang pinaka-totoong katuparan nitong pangako na ang mga nagtitiwala sa Diyos ay hindi makikilos, hindi matitinag sa kanilang pagkakatayo dahil sila nga ay mabubuhay ng walang hanggan. At kung titingnan natin, tayo man ay dumadaan sa lupa, sa ating buhay dito sa lupa ng siguro 80 years, 70 years, 80 years, at sabihin natin na sa ating buong buhay dito tayo ay naghirap sa ating buhay na walang hanggan. Walang kahit anong kasalanan, walang kahit anong hirap, walang kahit anong maaaring makapag-alis sa atin sa pag-ibig ng Diyos. At ito ay isang mas tunay na katuparan at tunay ngang walang makapag-aalis sa atin, walang
makatitinag sa atin kung tayo ay nagtitiwala sa Diyos. Yun ang ating pinakakahihinatnan, buhay na walang hanggan. Kaya't ito ang pananampalataya na dapat nating inaasam at pinagsisikapan na palakasin sa ating buhay. Hindi pananampalataya na kahit hindi ko nakikita ang Diyos or kahit na parang ang daming ebidensya at sabi ng mga siyentipiko ay na hindi naman totoo ang aking pinaniniwala ang relihiyon pero ako ay may pananampalataya. Hindi ganoon ang ating pananampalataya na gustong palaguin sa ating puso, kundi palakasin natin ang ating pagkapit sa pangako ng Diyos. Ang Diyos ang nangako na kung tayo ay sumampalataya sa kanyang anak, ay magkakaroon tayo ng kapatawaran sa kasalanan. Sa kanyang pangako sa bagong tipan, siya ang magbibigay ng Espiritu sa atin na ilalagay sa ating puso ang batas at tayo ay pakikilusin na gumalaw ayon sa at mamuhay ng naayon sa kanyang kalooban at na hindi na aalalahanin pa ang ating mga kasalanan at papatawarin ang lahat ng ating mga kasamaan. Tulad ng kanyang pangako sa John 6:36 halimbawa na sino mang lumapit sa kanya ay hindi kailanman itatakwil. So he will never be cast out. At kung ikabit mo pa doon yung pangako sa John chapter 6 verse 40, I will raise him up on the last day. Sino man ang lumapit sa kanya, hindi siya itatakwil at siya iingatan ng Diyos. Siya man ay paulit-ulit pa rin na magkakasala sa kanyang buhay pananampalataya. Siya ay iingatan ng Diyos and I will raise him up on the last day and for eternity. Siya ay hahawakan ng Diyos sa kanyang biyaya upang siya ay sa kanyang buong walang hanggang buhay ay mananatiling maluwalhati, mananatiling banal at hindi kailanman magkakaroon pa ulit ng kahit konting bahid ng kasalanan. Ganoon ang kahihinatnan ng lahat ng nagtitiwala sa Diyos. Kaya nga tunay na ating maaangkin ang lahat ng nagtitiwala sa Diyos ay hindi makikilos tulad ng bundok Siyon. Ang lahat ng ito ay magandang naipapahayag sa ating Confession of Faith sa chapter 17, paragraph 1. Chapter 17 ay of the perseverance of the saints. Mahaba yung paragraph 1 pero yung nasa bandang gitna ng paragraph na yon ay naipapahayag yung katuruan na ito. Sabi dito, though many storms and floods arise and beat against them, yung mga mananampalataya, though many storms and floods arise and beat against believers, yet they shall never be able to take them off that foundation and rock, which by faith they are fastened upon. Notwithstanding, through unbelief and the temptations of Satan, the sensible sight of the light and love of God may for a time be clouded and obscured from them. Yet he is still the same, and they shall be sure to be kept by the power of God unto salvation, where they shall enjoy their purchased possession, they being engraven upon the palm of his hands, and their names having been written in the book of life from all eternity. So dito sa mga salitang ito ay yung kaparehong mga katuruan na ating ating kinuha mula dito sa talatang 3 ng awit. Una, mayroong pagkilala ng mga kasamaan na maaari nating pagdaanan. Binabanggit na mayroong many storms and flood arise that may beat against us. Maaari ding dumaan ang panahon ng moments of unbelief and temptations of Satan na maaaring makapagpahina ng ating kaligayahan sa ating kaligtasan. Pero sinasabi din dito, mayroong kumpiyansa na hindi tayo maaalis. We shall never be moved. They shall never be able to take them off that foundation and rock, which by faith they are fastened upon. At ito ang meron tayong kasiguraduhan sa ating buhay pananampalataya kung tayo ay kumapit sa Diyos, sa kanyang biyaya, sa kanyang pangako kay Hesukristo, ay meron tayong katiyakan na hindi nga tayo aalis from that rock which by faith we are fastened upon.
At kung ganito rin ang atin ngang matutunang mapalagong pananampalataya, isang pananampalataya na hindi bulag sa realidad ng ating miserableng kalagayan, at isang pananampalataya na hindi lamang kumpiyansang walang basihan, kundi isang pananampalataya na kumakapit sa malinaw at diretsong pangako ng Diyos sa Ebanghelyo. Ito ang pangako ng Diyos sa pamamagitan ni Jesus na mayroong kapatawaran sa kasalanan sa lahat ng sasampalataya sa Kanya, ay maaari nga tayong makarating doon sa tinuturo sa atin na matibay na kumpiyansa dito sa awit na ating pinag-aralan, at maaari din nating sabihin, "Those who trust in the Lord are like Mount Zion, which cannot be moved but abides forever." Ito ang nais nating isang napakagandang kalagayan, isang napakaligayang kalagayan sa ating pananampalataya kung tayo ay magkaroon ng ganitong klaseng kumpiyansa na sigurado tayo sa pag-iingat ng Diyos, sigurado tayo sa kanyang pag-aalaga, at alam natin na hindi tayo maaalis sa ating pagkakatayo. At pag ganito ang ating kumpiyansa, ay makakalakad tayo ng may sigla at pag-asa, kaligayahan na sumunod sa kanyang mga kautusan. Kaya't nawa nga ay mapalago natin ang ganitong klaseng pananampalataya, na hindi yung maling uri ng pananampalataya na naniniwala lamang sa isang hindi kapanipaniwalang bagay ng walang ebidensya, kundi isang matibay na pagkapit sa malinaw na pangako ng Diyos sa kanyang salita. Ang ganitong pananampalataya ang makapagbibigay sa atin ng matibay na kumpiyansa, at kapag tayo ay nakarating sa ganong kaligayahan, doon tayo magkakaroon ng mas malalim na pasasalamat at pagkamangha sa kanyang biyaya. Tayo po ay manalangin. Manaming Diyos, kami nagpapasalamat sa inyong salita na nagtuturo sa amin kung ano nga ang tunay na mukha ng pananampalataya. Hindi ito isang ah, kumpiyansa na walang basihan na amin lamang pinanghahawakan para kami ay mayroong pag-asa sa aming buhay na mahirap dito sa mundo, kundi ito ay kumpiyansa sa inyong salita, isang pananampalataya sa iyo, dahil alam namin na ikaw ay Diyos na makapangyarihan, na kayang tuparin ang lahat ng iyong mga ipinangako, at Diyos na mabuti at mapagbiyaya. At dahil sa iyong biyaya, kami man ay mga makasalanan at hindi karapat-dapat na maging ah, na kami ay tumanggap ng kahit anong kabutihan mula sa iyo, ay sa iyong biyaya, sa iyong awa, ay meron kaming kumpiyansa at pananampalataya na dahil kay Hesukristo, ipagkakaloob mo ang mga ipinangako mo sa amin. Sa kabila ng aming mga kasalanan, kami ay iyong ililigtas, kami ay iyong bubuhayin, at dadalin sa iyong piling, at kami mananatili sa iyong piling sa buhay na walang hanggan. Ito ay pinanghahawakan namin ng may buong kumpiyansa, hindi dahil kami ay may tiwala sa aming sariling katwiran, kundi dahil alam namin na ito'y ipinangako mo sa pamamagitan ni Hesukristo, at aming pinanghahawakan ang iyong katapatan sa iyong pangako. Tulungan mo kami, Panginoon, na sa mga darating na araw at sa harap ng aming mga pagsubok na pagdadaanan, ay patuloy kaming kumapit sa iyong salita, at makapitan namin at masampalatayanan namin ang iyong mga pangako, nang sa gayon ay lumakad kami ng may kagalakan ng naayon sa iyong kalooban. Ito po aming dalangin sa Panginoon ni Jesus. Amen.